Ay, hindi yung magkiklaim sila na sila ay kuha ng mufti pagkatapos pagdating naman sa mga fatawa, hindi nga mapaliwanag kung ano yung mga naituro ng mufti o hindi naman kaya ikukontrahin niya ng kukontrahin. Itong flag na ito na tinatawag, dito nagkaroon ng iba't ibang pananaw ang ating mga ulama sa panahong ito. Ang sabi ng ilan sa ating mga kagalang-galang ng mga scholar ay sabi nila zina lamang ito. Ito ay tinatawag na palamuti. Ang hindi nila nalaman ay kung palamuti sa panahon ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, and this is for the sake of argument, kung sa panahon ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ito ay palamuti, siguro ay maaari na mayroon namang mga flag sa time ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bakit hindi niya ginamit sa panahon ng kasal? Yan ang katwiran ng namatay na Sheikh natin rahimahullah ta'ala, at sangayon naman ito sa tinatawag na mga kawaid usuliyah. Isa na dito ang nagsasabi na kung saan sinabi ng kaida usuliyah na tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin ma'a wujudi al-muqtada bihi aw ma'a wujudi al-muqtada wa adam al-mani' li fi'lihi fatarkuhu aw fafi'luhu bid'ah. Ano mang iniwan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ano mang iniwan niya, dahil naniniwala tayo ang kasal ibadah. Dahil kung ada itong kasal, hindi na natin tatalakayin at pag-uusapan. So al-aslu fil ibadat at tawqif. So meron siyang rules at meron siyang sifat. So itong mga pagmarcha-marcha patungo sa stage, itong mga pagkahawak ng kamay na tinatakpan ng panyo, pagpapayong sa mga kuwan, maliban na lamang kung ulan at saka maraming dala-dala yung itong lahat ng ito ay mga adat na ina-address sa agama Islam. Kaya dahil ina-address ito sa agama Islam, mga kapatid, walang ibang hatol dito kundi ziyada fid din. It's either ziyada fid din o hindi kaya tashabbuh bi ghairil muslimin, tashabbuh bil kufar. Na hindi lahat ng mga kufar naman Christian. Mayroong mga kufar na mga musyrikon, mga Hindus. Adat nila noon, bago pa nag-Muslim ang mga ninuno natin, Hindus ang karamihan sa kanila. O hindi kaya gagaya naman sila sa adat ng China. Kaya nga, sa amin sa mga tausog, kapag may kinakasal, may tinatawag na naglulugo, yung kumakanta. Ibrahim Halilullah, bis Khalilullah, Halilullah. Bago ipaso, bago buksan yung pintuan ng bride, kailangan makakanta mo na yung matandang yun para mabuksan. Itong mga adat na ito, kabilang ito sa mga panggagaya doon sa mga nakuha sa mga ninuno. At kung iyong iaakibat ito sa ating relihiyon, sa Islam, bid'ah ito, sapagkat panggagaya ito sa kanila at hindi ito kaugalian natin at malinaw kung papaano ang sifat ng pagkakasal sa Islam. Nakuha naman natin sa mga Hindus at sa mga Malaysian, hinalo-halo na nila sa Islam yung mga flag na yan. Ilalagay ang flag na ito. Pag dito na flag, pang babae. Pag dito na flag, pang lalaki. Kasi tanda tiging Maguindanao. Ibig sabihin, yun ang mga alam ilalagay doon. Si Dr. Abdul Aziz Ar-Rais, sinipi niya o kinot niya ang isa sa mga naging fatwa ng dating mufti ng Saudi Arabia na bago lang namatay, ang Grand Mufti ng Saudi Arabia noon na si Sheikh at Dr. Abdul Aziz Ali Sheikh rahimahullah, patungkol sa paglalagay ng puting flag kapag may namatay. Ano ba ang nito? Ito, ginagawa din natin ito kasi to ng mga ninuno at saka ng mga inchik. Pag may namamatay, lalagay ng puting flag, sinamatayan.
Sumagot si Sheikh Al-Mufti Al-Mutwaffa rahimahullah ta'ala, Abdulaziz Ali Sheikh. Sabi niya, wallahi, sabi niya, hadihi in kanat min al-adat fahiya adatun kabiha, adatun mustaqbaha. Ito ay napakasama, napakapangit na klase ng ada o ng kasanayan. Tukhalifu syara', ito ay mukhalif sa sharia. Bakit kamo? Ang sabab na paglagay mo ng plug na yun na puti ay kamatayan. Hindi ba't ang kamatayan mayroong akma o tama na ibadat o kaugalian na katuruang ibinigay ang ating relihiyon dyan sa Islam? O bakit mo siya dadagdagan ng ganong ada? Para lang malaman nila na may namatay dito, lalagay tayo ng puting flag. Ganon din sa kasal. Bakit ka maglalagay ng mga bandila na yan? Hindi naman kailangan yan ilagay mo eh. Yung sinasabing a'linun nikah, ipahayag ang nikah, aba, madali lang ipahayag yun, ipahayag na. Hindi na kailangan nalagyan mo pa ng mga bandila. Samantalang sa time ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang mga bandila na yan ay ginagamit yan sa panahon ng gera. Kayang-kayang gamitin ng Nabi yan sa panahon ng kasal, pero sa gera niya ginamit. Yan po ang bilang ating paliwanag at depensa na rin kay Sheikh Muhammad Shuaib Abidin rahimahullah sa kanyang fatwa na yon. At sa mga kumi-question, alaman naman natin na kung itatanong nila sa ibang ulama, may iba ding sagot ang ibang ulama. Ang ginagawa ng iba, pinagsasabong ang salita, ang fatwa ng isang alim sa isang alim. Tapos magkakaroon na yan ng away ang dalawa dahil lang sa paghahatid-hatid ng kuwan na yon. Pero kami na mga tulab, na mga naging estudyante ni Mufti rahimahullah ay naninindigan. Ang tunay na mga naging estudyante ni Mufti rahimahullah ta'ala ay hindi nagtataasub sa kanya kundi sa dalil at sa usul, sa kawaid, usuli at fiqhiyah na kanyang mga pinanindigan at pinaliwanag niya sa amin nung siya ay nabubuhay pa rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Ay, hindi yung magkiklaim sila na sila ay kuha ng mufti pagkatapos pagdating naman sa mga fatawa hindi nga mapaliwanag kung ano yung mga naituro ng mufti o hindi naman kaya ay kukontrahin niya ng kukontrahin.